umalis ng bahay. Ano? Naniniwala ka na hindi talaga ako lumabas ng bahay? Hindi, Angel. Nagawa mo na ba yung assignment mo kahapon? Hoy, wala ka ba sa mood? Baka yun... Zach, pinaghintay mo ako. Pinaasa mo lang ako. Hindi naman kita pinaghintay. Bakit ko naman gagawin sa'yo yun? Hindi ito pinaghintay. Ang sayo nga kahapon ni Hana eh. Nakausap ko siya kahapon. Ang sabi niya, papasok sana siya kaso nga lang nahuli siya sa last subject. Sabi pa niya, nagkita na daw kayo at pinapasabi mo daw sa akin na uuwi na kayo at sabay daw kayo. Oo, nagkita kami pero... Sigurado ako, nagtatampuhan na si Angel at Zach at nagkakaguluhan na sila sa mga nangyayari. Magandang umaga! Ang tatalakayin natin ngayon kung paano ba i-solve ang division. Dapat natin pag-aralan ang basic arithmetic, addition, subtraction, multiplication, para madali lamang i-solve ang division. Ang mga parts ng division ay, halimbawa, 30 divide 2. Ang 2 ay tinatawag na divisor. Ang 30 naman ay tinatawag ng dividend. Ang answer ay 15. Tinatawag naman na quotient. At ang 0 ay remainder. Halimbawa, 228 divide 6. Sa example na to, ang 6 ang ating divisor at ang 228 naman ang ating dividend. So basic lang ang tatandaan. Dapat malaki ang ating dividend kaysa sa divisor. Start natin i-divide ang unang numero ng dividend, which is ang 2. Ilang bang 6 ang meron sa 2? Ang sagot ay 0. Ang next step naman natin, magmo-move tayo ng 1 place, so magiging 22. 22 divide 6. Ilan bang 6 ang meron sa 22? Ang sagot ay 3. Ang first step na ginawa natin ay nag-divide tayo. After mag-divide, mag-multiplication naman tayo. 3 times 6, ang sagot ay 18. After natin mag-multiply, ang next step naman natin ay subtraction. Ima-minus natin ang 22 sa 18. 22 minus 18 is equal to 4. Bring down 8. Babalik tayo sa first step natin, ang division. 48 divide 6. Ilang 6 ang meron sa 48? Ang answer ay 8. Next step again is subtraction. 48 minus 48 equals 0. Wala tayong remainder kasi 0 ang sagot. So, ang quotient ng 228 divide 6. Now, paano ba natin i-check kung tama ang ginawa natin? Kailangan lang natin ay multiply ang quotient at divisor. Kapag ang sagot ay dividend, meaning to say ay tama ang pagka-divide mo. Sana ay may natutunan kayo sa lesson natin ngayon. Thank you for watching! Uy, bakit ang tahimik nyo? Anong meron? May iniisip lang. Wow ha, sabay-sabay pa talaga kayo. Anong iniisip nyo? Ate Bianca, naaalala mo ba yung sinabi mo sa akin na hindi ka lumabas ng bahay? Pero ang sabi ko naman sa'yo, nagkita tayo sa park. Oo, pero hindi naman talaga ako lumabas ng bahay. Until now, iniisip mo pa din ba yun? Diba sabi ko sa'yo na nagsabay kami gagawa ng assignment ni Angel, pero ang sabi mo sabay kayo uuwi. Nagkasalubong kami kanina ni Angel. Pinapasabi niya pala uuwi na siya at sa bahay na lang kami gagawa ng assignment. Sigurado ka ba? Zach, wala akong natatandaan. Dahil hindi naman ako lumalabas ng bahay. Dahil may sakit ako. Eh, yung bago pasukan, binuli mo na naman ako. Sabi mo pa nga, no choice lang kayo, kaya pinakikisamahan niyo ako. Talagang sunod-sunuran ka lang sa kanila. Bakit pumapayag ka sa ganyan?
Sa bagay, wala ka naman talagang kaibigan sa amin. Si Zack, kaibigan niya si Angel. Si Elise naman, ako ang best friend niya. Sinasama ka lang namin kasi no choice kami. What? Wala akong sinabing ganon, Aubrey. Magkakaibigan tayong lahat. Hindi na ako yung dating Bianca. Nagbago na ako. Yung araw na kumuha ka sa bagong teacher pay, di ba ikaw talaga yon? Ayun yung bag ni Ma'am. Kukuha tayo ng pera dun. Ha? Magnanakaw tayo? Ayoko nga. Wala namang makakaalam kung di natin sasabihin, di ba? Elise, stop! Bakit niyo ba ako pinagbibitangan sa mga kasalanan di ko namang ginawa? At saka, hindi ko maintindihan. Saan niyo magaling yung mga pinagsasabi niyo sa akin? Pinagkakaisahan niyo ba ako? Ate, sorry. Hindi naman ganyan yung gusto namin parating sa'yo. Naguguluhan lang din kami kasi lahat ng sinasabi namin ay totoo. Hindi ko naman talaga ginawa lahat ng yan. Kung di mo pala ginawa, sino? Imposible. Bakit, ate? Hindi naman siguro yung kakambal ko yung gumugulo sa inyo, no? Kasi sabi ni Mami, di ba, nasa malayong probinsya sila. Oo, ate. Naisip na din namin yan. Pero kung kakambal mo yun, bakit siya nagpapanggap na ikaw? At saka, bakit niya pa kailangan gawin yun? Kung pwede naman siya magpakita at makilala mo siya. Tama. Baka may pinaplano siya. Ano naman? Yun ang dapat natin malaman. May naisip ako. Ano yun? Kung kayang huliin natin yung kambal ni Bianca. Paano naman yun? Sigurado ako, uulitin niya ulit yung ginawa niyang pagpapanggap. Kaya naman, tignan natin kung ano yung pinagkaiba niyo. Paano yun? Magkakambal sila, kaya magkamukha sila. Baka meron nung kakambal ni Bianca na wala si Bianca, di ba? Uy, ate, okay ka lang ba? Oo, iniisip ko lang kung totoo ang lahat ng to. Di ba, ate, gusto mo din naman siya makita at makasama. Ate, ready ka na ba? Hindi ko pa alam kung handa na ako. Dahil maraming katanungan sa isip ko, sana may kasagutan siya. Huwag kang mag-alala, ate. Malalaman mo din ang gumugulo sa isip mo. Andito kami para tulungan ka, di ba? Oo naman, BFF, huwag kang mag-alala. Gagawa tayo ng paraan. Pumasok ba si Biak? Ay, may pasok ba tayo ngayon? Oo, di ba? Bakit ka nakapagpalit ng damit? Nagdala kasi ako ng extra damit. Naiinitan na kasi ako sa uniform natin. Uy, thank you pala. Napapalapit na ako kay Zack. Ate, nagugutom na ako. Gusto mo ba magmerienda muna tayo? Oo, ate. Gusto ko ng kwek-kwek. Ako din. Ilang days na akong di nakakakain nun. Tara, dun banda meron. Bianca? Bianca? Bakit dalawa kayong Bianca? Aray! Bakit ba? Huwag kang maingay. Bakit ba dalawa kayong Bianca? Obvious ba na may kakambal ako? Ha? Magkakambal kayo? Teka, ang gulo! Transfer day lang kasi ako kaya wala pa akong alam sa mga buhay niyo. Kung kakambal mo siya, bakit pa tayo umalis doon? Parang takot
takot kang makita ka niya. Basta! Hindi mo naman maiintindihan. Eh di sa kanya ko na lang itanong. Eto na, ang ingay-ingay mo, nakakainis ka. Hindi niya pa ako pwedeng makita dahil may mga plano pa ako. So hindi pa kayo nag-meet? Basta, explain ko na lang sa'yo sa ibang araw dahil baka makita niya pa ako. Ikaw ha, wag na wag kang mag-iingay dahil marami pa akong plano. So ikaw yung nakausap ko nung isang araw? Ikaw yung kumuha ng pera sa bag ni Teacher P? Oo nga. Kaya pala todo tanggi siya na hindi siya ang kumuha. So, anong plano mo niyan? Bakit ba ang dami mong tanong? Ikaw ha, wag mong sasabihin na nakita mo ko dahil hindi na kita tutulungang makalapit kay Zack. Itikom mo yung bibig mo. Ate, nabusog ka pa sa kinain natin. Ako din, parang ayaw ko na tuloy mag-dinner mamaya. Uy, Hana! Uy, parang nakakita ka naman ng multo. Ang lalim naman ng iniisip mo, share mo naman sa amin yan. Eh, kasi... Bakit ba ang dami mong tanong? Ikaw ha, huwag mong sasabihin na nakita mo ko dahil hindi na kita tutulungang makalapit kay Zack. Itikom mo yung bibig mo.